Kamusta kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa News Info PH. At eto mga kababayan, no, tinawag na fake news at mapanira at walang basihan ang malisyosong payag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kababayan, no? Kaugnay nga dito sa pambansang budget ngayong 2025 mga kababayan. No, ito ay kinundi na ng Malacanang mga kababayan, no, at pinaluluta ngayon di umano ng mga kritiko ng administrasyong Marcos. So tinutukoy nito ay si dating President Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan, no, na may anomalya sa 2025 General Appropriation Act, no. Yan yung sinabi at isiniwalat ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na kinundi na naman at pinasinungalingan ng Malacanang, mga kababayan. At ayon nga dito kay Executive Secretary Lucas Bersamin, mga kababayan, at ay malisyoso at fake news ang sinasabing may blankong halaga sa ilang bahagi ng 2025 budget gaya ng isiniwalat ni dating President Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. So ito mga kababayan, sabay-sabay nating panoorin ito, at bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kang updated sa mga maiinit na videos na ating tinatalakay araw-araw. So ito na mga kababayan, no, pakinggan natin itong resback ng Malacanang at ni PBBM kay dating President Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Bago yung harutan. Go! O, mabalita ka muna bago yung harutan. Go! Alvin Doris, walang basihan at tinawag na mapanira. Ganito inilarawan ng Malacanang ang umano'y pagpapakalat ng malisyoso at criminal disinformation ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng ipinasang 6.352 trillion pesos na 2025 national budget. Sa isang pahayag ngayong Lunes ng umaga, kinundira ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang aligasyon ng dating Pangulo na sinadya umanong mag-iwan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga blankong parte sa pinirmahang 2025 General Appropriations Act na mistulang blankong tseke para magamit sa ibang alokasyon sa hinaharap. Iginiit ni Bersamin na detalyado ang pagkaimprenta sa mahigit 4,000 pahinang budget at tumaan sa masusing review ng mga profesional sa Kongreso of Department of Budget and Management. Imposible rin anyang makapag-iwan ng blankong pahina o detalye sa budget bago pirmahan. Hinimok ng opisyal ang publiko na suriin ang kopya ng 2025 budget na madali umunong maa-access sa website ng DBM para makumpirma ang kumpleto at tama ang mga detalyeng nilalaman. Kumpiyansa si Bersamin na kahit sinong suburi sa budget ay sasang-ayon na walang programa, aktibidad o proyekto ang nakalagay sa sinasabing blank appropriation dahil masusing sinala ang batas ng budget bago pinirmahan. Ang pahayag ng Malacanang ay kasunod ng pagkwestiyon ni Duterte at Davao Representative Isidro Ungab sa ilan umanong discrepancies sa Bicameral Conference Committee report ng ipinasang 2025 budget. Pero iginiit ni Bersamin na hindi pinahihinturutan ng mga umiiral na batas na mag-iwan o magkaroon ng blank appropriation sa budget. Hinimok naman ng opisyal ang dating Pangulo at Kongresista na maging responsable at itigil ang papapakalat ng mga maling impormasyon. Kaserbisyo sa Malacanang. So yun mga kababayan, no, yan yung statement from the Office of the Executive Secretary, mga kababayan, mula kay Lucas Bersamin, no. Yun ang kanilang sagot doon sa paratang nitong si dating President Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan, na meron nga umanong anomalya dito sa 2025 national budget kung saan may blanco, mga kababayan, no, na parte doon sa pambansang budget, mga kababayan. Sabi niya, ang publiko daw yung magbasa, diba? Saan ba na-access yung budget na yan? Kasi baka sila lang naman yung nakakapagbasa, yung publiko ay hindi, ay talagang pagdododahan nga. Tama, Dito totoo. check ko rin na Alvin Doris, nasa website ng DBM, Department of Budget and Management. Dito ma-access ng Na-download mo? Na-access mo? Hindi ko pa ma-download eh. Oo, kasi nga pagkakapal-kapal na yan. Pagkakapal-kapal na yan. So pag sinabi ng Executive Secretary na kahit ang publiko malalaman naman, paano malalaman kung hindi nga maa-access yan kung kayo-kayo lang? Tama. Puro lang sila statement na maa-access ng publiko, ganyan, pero hindi naman na-access. Ang nakakapagbasa niyan. Isang toneladang pahit. Tama itong sinabi nitong radio commentator, itong journalist na ito, mga kababayan. Paano maa-access, no?
ng taong bayan kung hindi naman ma-access. Na, Oo. palagay mo magkaroon ako ng transparency. pasensya Oo. na i-download. Dating Pangulo yung nagsiwalat niya, no? Hindi naman yan na kung sino-sino lang. So, may basihan Load yan. yun? Yan ang sinasabi ko sa iyo. Magaling lang kayo gumawa ng mga press release. Pero Yun, oh, magaling lang kayo gumawa ng press release. Tapos saan? Ano nangyari? Bakit hindi naman pala ma-access? totoo, accessible ba yan? Yun lang. Para lang patunayan na mali ang dating presidente. Oh, yun. Sa statement nila, sinasabi nilang fake news at malisyoso yung ginawa ni President Duterte. Pero hindi naman pala ma-access, no, mga kababayan. Accessible ba o hindi? Ito, accessible naman, Alvin Doris, may dedicated na page dito sa website ng DBM. Makikita mo yung mismong General Appropriations Act, yung ipinasang budget. Meron din kopya ng tinatawag na NEP, yung naging panukala noon ng executive para makumpara siguro kung ano yung talagang ipinanukala at kung ano yung mga naipasa lang. Pero sabi mo, buffering hanggang ngayon. Yung mga ilang minuto ka nang nagba-buffering. Mhm. Ilang minuto nang umiikot-ikot. Ito, kakabukas lang. Kakabukas lang Nabukas ulit. na. Nabukas. So, accessible. Accessible naman, pero siguro kailangan mo lang maghintay ng yung mga ilang minuto kasi dahil makapal ito, no? Maraming pahina. Naku, wala akong panahon, Christian. Busy akong tao. Sige, ako So, mga kababayan, no, yun nga ang resback netong Malacanang dito sa malisyoso daw, ang sinabi ni dating President Rodrigo Roa Duterte. Ito, pakinggan natin itong remarks, no, at buwelta at sagot ni President Bongbong Marcos dito sa akusasyon nitong si dating President Rodrigo Roa Duterte. Po namin yung reactions niyo regarding Yung? sa reactions niyo sir regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank items. He's lying. He's a Sinungaling. president. Sabi niya, mga kababayan, he's lying. So sinungaling daw itong si dating President Rodrigo Duterte. He knows that you cannot pass a GA without with a blank. He's lying. And he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang ganito para titingnan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisiin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa. Para Ito, nanggigil na si President Bongbong Marcos, mga kababayan. mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. Kasinungalingan, mga kababayan, no. So ayun dito kaya President Bongbong Marcos, mga kababayan, sinungaling at kasinungalingan lamang itong pinakakalat ni dating President Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. So ano sa tingin niyo, mga kababayan, no, kung sino kayang nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa, no? Itong si President Bongbong Marcos, mga kababayan, o itong si dating President Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan, na isiniwalat nga na mayroong blankong item sa 2025 national budget, mga kababayan, no? So anomalya na naman ito, mga kababayan. So ikaw, kabayan, no, ano masasabi mo dito sa resback ni President Bongbong Marcos at sa pagtawag niyang sinungaling itong si dating President Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan? Kanino ka maniniwala, mga kababayan? I-comment mo yan sa comment section below. Ating babasahin ang iyong opinion sa issue na ito, mga kababayan.